Hello! May tatanong po ako sa inyo. Kayo po ba ay mahilig mag-bake ng mga pagkain, chicken, turkey, or even cakes? Dapat nyo itong malaman. Ang tekas po or melasma sa medical term ay pinalalala ng pagluluto ng ginagamit ay oven. Kaya kung kayo ay mahilig mag-bake o kayo mahilig mag-roast, every time na bubuksan ninyo yung oven na to at maiinitan yung mukha ninyo, pwede kayo mag-aggravate ng inyong melasma or mag-trigger ng formation ng melasma. Infrared light can trigger melasma. In the same way that visible light and ultraviolet light can trigger deformation of melasma. Ganda po yan, no? Dapat sa inyong kaalaman para kung kayo ay may lahi ng pagkakaroon ng melasma, may iwasan po ninyo ito. Ano-ano pa ba ang ibang trigger ng melasma? Pwede rin po yung several pregnancies sa mga babae. Kapag ikaw ay lagi nagbubuntis, pwede ka mag-develop ng melasma at kumisan hindi na ito naaalis kasi paulit-ulit yung pregnancy. Kung ikaw ay umiinom din ng oral contraceptive pill, pwede ka rin mag-induce ng melasma formation kung ikaw ay may genetic tendency to develop melasma. At isa pa, kapag ikaw din ay mahilig gumamit ng cosmetic product, palit-palit ng cosmetic product, any form of irritation sa iyong mukha can trigger deformation of melasma. So, ingat po tayo sa paggamit ng mga cosmetic, no? Kahit nating lotion, mga toner, mga astringent sa ating mukha kasi this can trigger deformation of melasma once na ma-irritate ang ating balat. Kung kayo din po ay may melasma, iwasan natin talaga yung pagpupunta sa beach na walang protection. Lagi kong ina-advise na kailangan meron kayong wide brim hat, sunglass, UV protected swimming garments, no? Aqua shoes, no? For your protection sa paa naman. Kung kayo ay may sunglass na may metal, iwasan din po natin ang paggamit nito. It's better to use sunglasses made of plastic or non-metallic materials. Ang metal, kapag ito ay dumikit sa ating balat, pwede ito mag-absorb ng kung ano mga chemical from the metal. It can also irritate our skin, no? Kaya pwede rin kayong mag-trigger ng formation ng melasma. Wear a sunblock, which is very good for the skin and not irritating to the skin. With UV protection also. Kung kayo ay dry skin, oil-based, no? Yung mas nagtatagal, yung higher ang SPF. Kasi kapag lower lang ang SPF, you can just stay for a certain period of time sa beach, pero hindi na kayo protected afterwards. So, tsaka kailangan din po i-apply natin sparingly ang ating sunblock or sunscreen, which means na hindi natin titipirin ang pagpahid. Lalo na kung kayo ay nagsiswimming na sa beach, every hour kailangan ina-apply po natin to. Kung minsan, kapag umiinom din tayo ng mga gamot, kagaya ng mga antibiotics, mga anti-seizure drugs, or anti-hypertensive drug, this can also aggravate deformation of more melasma on our skin. Kaya alamin po natin yung mga iniinom nating gamot, yung mga maintenance natin, mag-research po tayo if they have complications such as melasma formation